Nagbukas na sa publiko ang unang phase ng LRT-1 Cavite Extension Project. Dahil dito, mapapabilis na ang biyahe papuntang Cavite. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Mas mabilis at ligtas na biyahe. Yan daw ang maagang Christmas gift ng gobyerno sa mga taga-South. Nalunsad na kasi ang LRT-1 Cavite Extension Project Phase 1 sa Parañaque City. Ang kauna-unahang railway project na natapos sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng public-private partnership. The Phase 1 extends the LRT-1 Line 1, bringing us the first 5 new stations in Parañaque City. These stations, Redemptorist Asiana, Mia Road, Parañaque Integrated Terminal Exchange, Ninoy Aquino Avenue, and Dr. Santos will serve as vital access points for many Filipinos. The Dr. Santos Station, formerly known as SUCAP, is an intermodal transport facility offering multiple bays for public and private vehicles. This facility exhibits our firm determination to provide efficient, accessible transportation options for all. Ang biyahe mula Baclaran patungong Bacoor, Cavite, tatagal na lang ng 25 minuto. Sa sandaling maging fully operational, karagdagang 80,000 pasahero ang makikinabang araw-araw. Sabik na rin daw ang Pangulo na mapasinayaan ang MRT-7 na aabot hanggang Bulacan, maging ang North sa South Commuter Railway. We are pursuing more transportation projects. Dito sa LRT-1 Cavite Extension, hangad ko na matapos ang natitirang 3 istasyon hanggang Bacoor, Cavite sa lalong madaling panahon. Ukol sa Unified Grand Central Station sa Quezon City na magsisilbing terminal kung saan magtatagpo ang 4 na linya. Hangad ko na agaran nitong magkukumpleto. Nang sa gayon, handa itong magbigay ginhawa sa mga pasaherong tumatangkilik sa tren araw-araw. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.